Hello, dito kami ngayon sa Rome at titira kami dito sa apartment sa La Terrazza del Duca. Quick room tour, pagpasok, bungad agad yung toilet. Pasukin natin yung toilet. Asan yung ilaw? Hindi ko alam asan yung ilaw. Dilim. Teka lang. Ito. Ay, wala din. Ay, exhaust na ilaw. Yun. Yan. So, may sink, mirror, at ganyan. Paliguan, may rain shower din sila. Tapos may provision ng shampoo at saka body wash. Pero sa Italia, parang ito yung bidet nila, oh. Tapos ito yung pupuan. Tapos yun, may heater. And then, pasok mo. Ayan na yung bed. Yan. Tapos meron kang working table. Tapos may TV sila. TCL TV. Yan. Para doon. Basurahan. Tapos, eto. Boom mirror. Tapos dito ko na i-stack mo yung ano namin. May hangiran sila. Tapos yan, sa baba nilagay yung maleta. Ayan. Tingnan natin na makikita sa labas. Kapitbahay. Malapuno. Yan. Tapos yung heater. My bedside. Small table. Yan. That's it. Sa ano? La Terrazza del Duca in Rome. So habang naglalakad kami sa tahimik na bahagi ng Aventine Hill, nadaanan namin itong church na San Pasquale Bailon al Aventino. Ang hirap bigkasin. At first glance, simple lang siya, but once you step inside, mararamdaman mo agad yung peace at parang huminto yung oras. Ipinangalan ito after ni Saint Pascal Bailon. Kilala siya for his deep devotion to the Eucharist, so this church carries a quiet kind of loneliness. Hindi siya grand, pero ramdam mo. Itinayo pala ito noong mga late 1600s. So, more than 300 years ago na rin. Hello guys! Good morning! Nandito tayo sa Rome ngayon. Second day natin. May tour tayo mamaya, pero sa hapon pa yon. And sa ngayon, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa Rome. Pero nilalakad lang namin yung papunta dun sa may venue, around 6 kilometers. So, ayan. Since hapon pa naman, nilakad na namin. So, pakita ko sa inyo yung ating dinadaanan. Grabe, dikit-dikit yung parking nila dito. Ito, medyo maluwag, oh. Asa lang tayo sa Google Map. Instead na sumakay ng metro, lakad. Dahil ang daming nakain sa Jollibee kahapon, kailangan i-burn. May nakita kaming simbahan. Hindi namin alam kung pangalan. Pero, Francesco. Ang daming mga simbahan din dito. Yan siya guys, oh. Parokya lang pala ito nila, pero ang ganda.
Saint Michelle Archangel or Saint Kallio or PD. Tinatawag siya, this chapel is also called Chapel of Pity because the altar is represented the pity by Annibale Carracci. Ganda niya. Tignan niyo yung tapas. Yan. Ilog. Lakad-lakad lang tayo. Advantage sa mga naglalakad. May mga makikita kang mga views or magagandang tanawin na wala sa itinerary mo. Pero yun, dadaanan natin. Like dun sa simbahan. Hello! Hello! Andito sa likod ko ay ang building ng Gregory XVI Pont-Max. Yan. Iikot ko kayo sa view. Ayan, oh. Uy, may mga Pinoy pala sa likod ko. Ayan siya. Pipitsura. Mga Pinoy din pala yan. Ang daming Pinoy dito. Mga turista at saka yung mga nakatira din. Tapos, yung sa bar dyan sa likod. Nasaan na ba? Nawala ako. Ayan, ito. Yan yung tinuro ko yan. Yan yung meeting point ng tour natin mamaya. Makikita natin sa harap nito yung nakasulat na Gregorius 16th Pont-Max. Ibig sabihin, ito ay ipinagawa o pinarestore ni Pope Gregory 16th noong 1800s. After a massive fire destroyed parts of the basilica in 1823, hindi lang simbahan ang muling itinayo, pati na rin ang mga katabing structures. Kasama na ito. This building became part of the Benedictine monastery, tahimik, simple, and full of purpose. Habang dinadaanan natin siya, parang ordinary lang, pero kung iisipin mo, it has witnessed centuries of history, faith, and rebuilding. At dito naman, papasok tayo sa St. Paul's Basilica. Ang Basilica of St. Paul outside the walls ay isa sa 4 na pangunahing basilika dito sa Rome. Tinawag itong outside the walls dahil matatagpuan ito sa labas ng sinaunang walls ng Rome. Ang unang simbahan ay itinayo noong 4th century sa ilalim ni Constantine the Great sa ibabaw ng libingan ni Paul the Apostle. Noong 1823, isang malaking sunog ang sumira sa karamihan ng orihinal na istruktura. Ang basilika na makikita ngayon ay resulta ng 19th century reconstruction na sinuportahan ng iba't ibang bansa. Sa labas, mapapansin ang malawak na portico na may matataas na bahaligi at ang mosaic na fasad na magpapakita kay Kristo at ang mga santo. Sa harap, makikita rin ang statwa ni St. Paul, hawak ang espada. Simbolo ito ng kanyang pagiging martir. Sa kabuuan, ang panlabas na anyo ng basilika ay nagpapakita ng lakas, kasaysayan, at pananampalataya na tumagal ng maraming siglo. Yan pala si St. Luke. Itong 4 na corners na to, dapat pala 4 din. So yan, that's the holy door. At ngayon naman ay papasok tayo sa loob ng basilika. Pagpasok sa loob, unang mapapansin ay ang lawak ng espasyo. Parang unti-unting lumilihit ang ingay ng mundo sa labas.
The basilica is one of the largest in Rome at makikita mo ito sa haba ng central nave na napapalibutan ng mahabang hangin ng marble columns. The layout follows the style of early Christian basilicas. Simple, symmetrical, and designed to guide your eyes forward papunta sa altar. Habang naglalakad, mapapansin mo ang taas ng kisame at ang natural light na pumapasok mula sa bintana, creating calm and almost timeless atmosphere. Sa itaas ng mga columns makikita ang serye ng mga mosaic portraits ng mga popes. From St. Peter hanggang sa kasalukuyan na parang visual timeline ng kasaysayan ng simbahan. Each detail inside reflects the 19th century reconstruction matapos ang malaking sunog nga noong 1823. The word was God. Habang papalapit sa altar, dito natin makikita ang pinakamahalagang bahagi ng simbahan. Ang lugar na kung saan nakatayo sa ibabaw ng pinaniniwalaang libingan ni Paul the Apostle. Dito nagtatagpo ang arkitektura, kasaysayan at pananampalataya. Marami ding iba't ibang tourist na nag-aalay ng dasal dito sa libingan ni St. Paul. Dito yung tomb ni St. Paul. Hanggang dito na lang muna. At abangan nyo sa susunod kong upload ng video ang karugtong ng kwento dito sa pagbisita natin sa St. Paul Basilica. Maraming salamat sa panonood at suporta. Bye-bye!